Huwag na huwag mong tatangkilikin o paniniwalaan si Santa Claus, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Unang-una sa lahat, si Santa Claus po ay hindi po nag-i-exist sa Bible. Ngayon alamin po muna natin, sino ba itong si Santa Claus at ano ang paniniwala nila patungkol dito. Ang paniniwala po ng mga Katoliko, ito pong si Santa Claus po ay si Saint Nicholas. Isa po siyang obispo. Disclaimer hindi ko po inaatake ang Katoliko, ito po ay kanilang paniniwala talaga. Kung susuriin po nating mabuti, si Saint Nicholas po ay nanggaling sa Myra. Galing po siya sa modern day Turkey. Habang si Santa Claus naman po ay nanggaling naman daw sa North Pole. It's Santa here at the North Pole, and I want to welcome you all. This is North Pole, Alaska. It has street names like St. Nicholas Drive and Santa Claus Lane. So doon pa lang po sa lugar kung saan sila nanggaling ay magkaiba na at masasabi nating maling-mali po talaga na iisipin nating itong Santa Claus na ito ay totoo. Kasi si Saint Nicholas ay reality na nag-exist talaga sa mundo samantalang si Santa Claus ay isang fantasy. Ngayon kilala po natin na si Santa Claus ay nagre-regalo sa mga bata. At ito pong si Santa Claus ay pinagpapala niya lamang yung mga mabubuting tao o mga mabubuting bata. Ngunit ito po'y malaking pagkakaiba sa ating Panginoon. Sapagkat po ang ating Panginoon according to Luke chapter 5 verse 32, naparito siya sa mundo hindi para sa mga matutuwid, kundi para sa mga makasalanan. Ngayon, ano ba ang katotohanan patungkol kay Santa Claus? Usually po sa isang pamilya, meron pong isang bata na sumusulat ng isang kahilingan na gusto niyang makuha na regalo. Pero ang reality, pagka natulog na po ang bata, ang gagawin ng magulang o ng tatay, ibibigay niya ang regalo ng patago doon sa kanyang anak. Magpapanggap siya na si Santa Claus, pero ang totoo wala naman talagang Santa Claus. At ang tunay na nagregalo dun sa bata ay yung kanyang magulang at hindi po si Santa Claus. Ngayon, ano po yung tatlong mali sa bagay na ito? Unang mali sa bagay na to, nagsisinungaling po tayo sa mga bata. Sabi po ng Leviticus chapter 19 verse 11 hanggang 12 ay ganito, "Do not lie, do not deceive one another, do not swear falsely by my name, and so profane the name of your God, I am the Lord." Mahigpit na pinagbabawal ng Bible ang pagsisinungaling, lalo na kung anak mo yung pagsisinungalingan mo. And remember na ang ama ng kasinungalingan ay walang iba kundi si Satanas. According to John chapter 8 verse 44. So sa mga magulang, maling-mali po na nagsisinungaling tayo sa ating mga anak. Pangalawa, tayong mga magulang na rin ang gumagawa ng dahilan para yung love ng bata ay instead na mapunta sa ating mga magulang, inire-replace natin kay Santa Claus. Pangatlong mali dito, dahil ang mga bata ay niregaluhan daw ni Santa Claus, ang nagiging bida na tuloy sa Christmas para sa mga bata ay si Santa Claus. Instead, si Jesus Christ. Na si Jesus Christ mismo dapat ang maging bida dahil ang meaning ng Christmas ay yung kapanganakan ng ating Panginoong Jesus. So again, tanungin kita kapatid, Kristiyano ka ba talagang tunay? Biblia ba talaga ang pananampalataya mo? Kung yes ang sagot mo, hindi mo dapat tinatangkilik o pinaniniwalaan si Santa Claus, lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Pangatlong mali dito, ang mga bata dahil naregaluhan daw sila ni Satanas, Satanas tuloy,